pag-usapan pa ang iba pang mga issue ng ating lipunan, makakasama natin ang dating Communications Undersecretary, walang iba kundi si Dr. Lorraine Badoy. Doc, magandang gabi. Admar Vilando kasama si Jason Rubrico po dito po sa ating programa. Hi, hello. Good evening, Admar, and good evening, Jason. At magandang gabi sa aking mga kababayan. Dito po sa mga pahina na mga social media sites, pages ng government ngayon, lalo na doon sa rally nila, parang nag-reflect din doon yung sila po ng dibdib ng ating damdamin ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagpapaulan ng ha-ha-ha-ha emoji, Doc Lorraine. Ito ba'y sumasalamin sa kasalukuyan at hindi doon sa survey na nagsasabing marami ang pro-Marcos compare sa mga pro-Duterte? Yung kahirapan kasi sa president na ito, administrasyon niya, under his watch, the most corrupt budget in the history, no? And left and right yung katiwalian na nakita natin that is so shocking, beyond the pale. Yung kakapalan ng mukha ng pagnakaw sa Pilipino. Diba? I could give you a whole list of it. Yung sa PhilHealth, yung sa Maharlika Fund, yung sa gold na binenta na hindi man lang natin alam kung saan napunta, yung ridiculous, no, and disgusting na PCSO wins left and right, yung probability na napaka-imposible. Wala silang pakialam. So, napakadelikado ng panahon kung nasan tayo ngayon. Kasi bakit ba nandyan ang press? Bakit ba nandyan ang taong bayan? Yung freedom of expression. Bakit ba why is it the highest freedom? No, there are plenty of reasons, but given the context where we are now, it's very important to have freedom of expression when your government is abusive, it's arrogant, and it uses the power that they have in their hands to hurt the people. Napakahalaga niyan. So, para sa isang gobyernong, sa isang leader na pasista, mahalaga na patahimikin ang mga nagkikriticize sa kanila. Mga balat sibuyas sila. So, yung deeply enshrined, no, sa Constitution natin ang freedom of expression. Bakit? Naintindihan ko yun Naintindihan namin lahat yun nung nandun kami kay PRRD. Kasi kitang-kita namin, experience namin yung bigat ng kapangyarihan na hawak namin. Konting kembot lang, maraming mangyayari na basta gustuhin mo. Pwede mong gamitin sa kabutihan, pwede mong gawin sa kasamaan, pwede mong saktan ang Pilipino na napakasakit, or pwede mo siyang pasayahin, pwede mong bigyan ng even on my level, undersecretary level, hindi naman yan mataas, di ba? Pero even on my level, we could change things. Basta lang andyan yung puso mo kasi ganun kalaki yung kapangyarihan mo and the resources that you hold in your hands. So dahil sa'yo, magkakaroon ng eskwela ang mga batang katutubo, magkaka-farm to market roads. So, hindi lang siyempre dahil sa iyo yon, pero dahil sa kembot mo, dahil sa hawak mo yung kapangyarihan na yan. Or, pwede mong gamitin para talagang limasin ang kaban ng bayan. No, so, mahalaga na naiintindihan natin yung pag ikaw ay nasa poder, yung kapangyarihan na yan. So, ang karapatan na sabihin kung ano yung isaloobin natin at yung malayang pamamahayag ay napakahalaga sa balance of power sa kahit na anong gobyerno. Kasi nga, ang gobyerno napaka-powerful. Very, very, very powerful. At meron siyang hawak na hindi lang milyon, bilyon, trilyon. At pwede niyang wasakin ang bawat buhay ng Pilipino. Pwede siyang pumayag na maging pwede tayong magka-nuclear wars dito. Pwede tayong biglang naging chuchu ng mga Amerikano lang, nawala yung soberenya, pwedeng magkaroon ng maraming krimen sa streets natin, yung drugs, pwedeng it'll flood the markets, no? Dahil wala kang pakialam, hindi mo naiintindihan yung poder na hawak mo, hindi mo alam kung paano maging pangulo. Hindi mo man lang alam na ang helicopter, pag may disaster na nangyari, pwede mo palang utusan ng AFP para sila tumulong sa disaster relief. Hindi mo alam na yung hawak na kapangyarihan mo, hindi mo na kailangan mag-calculate
kung ano yung kaya na karga ng timbang ng isang helicopter. Katulad na nakita natin na ginawa ni Bongbong Marcos, di ba? So, mahalaga sa isang leader na naiintindihan niya ang poder niya, ang kapangyarihan niya, at gamitin niya yon ng tama. At ngayon, pag hindi niya ginamit ng tama yan, dapat meron tayong media na libre. Dapat libre magsalita ang taong bayan. Napakarami na all over the world, mga journalists na pinagpapatay at na-detain sila dahil nagsabi sila ng katotohanan tungkol sa gobyerno nila. And this press freedom is something that's not a work that's done in one time, no? Hindi. Vigilance every day. It's like a candle that you watch over it para hindi siya mamatay kasi napakadali niyang patayin from a government that had the freest free press to what we have now, a bunch of silly fools na tumatahimik at sumisip-sip kay Bongbong Marcos kahit na napakasama na ng mga pinaggagawa ng gobyernong ito. Yan ang nakita natin sa press natin ngayon. At yung kaisa-isa o kakaunting nagsasabi ng katotohanan, pinatatahimik pa. Diba? So yun yung nakikita natin ngayon dito. Ang censorship po ba, Doc, ay patunay na ang namumuno ay mahina at walang kayang gawin? Hindi niya mabaliktad ang senaryo kasi ang dami ng pumupuna. Di ba mas ma-ignite ka na, mas magtrabaho ka para maramdaman ng tao na nagtatrabaho ka at maging masaya sila. Pero kung hindi nila nararamdaman, talagang ipapahayag nila yung kanilang pakikisimpatya at kung wala ka ng ibang gagawin kasi wala kang plano na gawin yung nararapat para sa mga kababayan natin, ang censorship na lang ang last resort o pinakamabisang resort nila para hindi na wala na silang sagabal sa kanilang mga layunin. Alam mo, yung parang counterintuitive siya eh. Parang dispalinghado, di ba? Na kapag may strong arm ang isang gobyerno, ang isang leader, parang kala mo malakas siya. Hindi. Kapag ganyan ang leader, no, na kailangan, he has to force, he has to threaten, he has to coerce, he has to silence, he has to take down networks, he has to detain dahil nagsasabi ng katotohanan at para sumunod ang tao sa kanya, yan ang pinakamahina na leader. Kasi ang pinakamalalakas na leader, yung susunod sa kanya ang tao, maniniwala sa kanya ang taong bayan dahil naniniwala sila sa kanya, may tiwala sila. No, nagkukuha ninyo. At when a leader looks like he's a tyrant, is when you know that the leader is very weak. Napaka-weak ng leader na yan. At kapag ka ang leader ay nagtatrabaho lang at hindi pinapansin, pinababayaan niya kung ano man yung kritisismo na yan, no, naiintindihan niya na parte yon ng sagradong usapan, sagradong kontrata between a leader and the people who put him there in power, na kailangan ang taong bayan, parte ng kanyang obligasyon ay magkritisismo sa gobyerno. Kasi yan ang gobyerno na nagbigay ng kapangyarihan na yan. Therefore, kapag ang gobyernong ito ay tinatraidor na siya, meron siyang dapat boses, dapat nagsasalita siya. At kapag ang leader na yan, ginagamit na ang dahas at lakas ng pinagbubuhatan na ng kamay. No? Yung nakikita natin, yung Quadcom na yan, napaka-arrogante, napakababastos na ang sinasabi na nila ngayon sa atin, wala nang batas, kami ang batas. That's when you know that the leaders are very weak. Yes, ma'am. Ma'am, sa nakalipas po na mga araw o mga linggo ay ilan pong mga pro-DDS o pro-Duterte vloggers and influencers ang na-take down po ang kanilang mga Facebook pages o maging siguro yung mga YouTube channels. And as of noong February 20 po ng ngayong taon, ang SMNI naman po, yung isa sa mga YouTube channel po ng SMNI, nawalan po ng access yung isa sa mga channel handlers. As of February 20, Doc Lorraine, nasa 21 pages
and channels na po ng SMNI ang na-terminate under the Marcos administration. Now po yung tanong ko, Doc Lorraine, sa tingin niyo po ba sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon at sa nangyayari po ngayon dito sa pag-terminate, pag-censor ng mga Facebook pages at mga YouTube channels, may kinabukasan pa po ba ang malayang pamamahayag dito po sa ating bansa? Alam mo, Jason, Admar, mga kababayan, siguro I'm a very hopeful person kasi ang tingin ko kasi talaga dito, hindi naman depende sa kanila yan. No? Sa ilusyon nila, tingin nila depende sa kanila yan. Pero yung kalayaan kasi hindi mo kailangan humingi ng permiso kahit na kanino. Yan ang totoong malayang tao. Yan ang totoong malayang press. No? Tignan mo naman ang SMNI. Pinagbobomba na tayo, di ba, kung ano-anong karahasan at pagpanunupil ang ginawa sa atin. Government agencies na nakakahiya na, di ba? Halatang halata. Pero tuloy-tuloy lang ang SMNI. No, sa akin kasi walang option eh. Hindi option yung titigil tayo. Kasi nga, katulad ng sinabi ko, ang freedom, ang press freedom, ang freedom of expression, yun talaga, binabantayan talaga yan. At dapat tuloy-tuloy tayo. Biro mo, 21 yung total. Nangyari ba yan sa ABS-CBN? Di ba hindi? Nangyayari ba yan sa GMA? Di ba hindi? Di ba? Bakit nila sinisingle out ang SMNI? Kasi dito nagsasabi ng totoo. Dito sinasabi yung tungkol sa Maharlika Fund, tungkol sa napaka-corrupt na BICAM na yan, yung pinaka-corrupt na budget na yan. Nagsasabi tayo ng totoo dito. So ako, proud ako sa SMNI kasi alam ko, years from now, once nalampasan natin ito at malalampasan natin ito, kasi yan ang kasaysayan, talagang kwento lang natin ito. Tataginting talaga ang SMNI. People will look back to the time in history when yung SMNI hindi pumayag na tumahimik kahit na grabe na yung bigat ng kamay ng Marcos administration. At nakakapagtataka rin, Doc Lorraine, na tila parang mabilis yung aksyon laban dito sa mga SMNI-affiliated pages and channels. Pero kung sa ibang media entities po na may paglabag din umano sa community standards ay hindi naman po napaparusahan. At maging yung mga iba ring mga social media entities at yung mga nasa ibang media platforms ay kung may malakas na opinyon laban sa administrasyon ay hindi naman nangyayari to sa kanila. Yes. Again, it's a clear sign of the kind of power that SMNI has, di ba? Kasi kahit saan ka naman pumunta, kahit sa Hong Kong, kahit sa Japan, yun talagang pinapakinggan ng mga kapabayan natin. So, a few weeks ago natanggal yung Facebook account ko, tsaka sila Crisette Laureta Chu, sila basta kami, di ba? So, halatang halata going towards an election and having all these serious issues against the Marcos administration, gusto talaga nilang patahimikin tayong lahat dito, di ba? Yung tungkol sa BICAM, tapos maraming distraction yung sa impeachment ng Vice President, no? Gusto nila walang magki-criticize, no? Pero ano ba sinasabi ng kasaysayan? Nangyari na ito kay kapangalan niya, Ferdinand Marcos Sr. Ginawa din ito ni Ferdinand Marcos Sr. Ano nangyari sa kanya? Diba? Sinipa siya ng Pilipino. Diba? So, marunong lumaban ang Pilipino. Pero hindi rin natin makakaila, Doc Lorraine, na itong ginagawa ng kasalukuyang administrasyon laban nga dito sa mga pages at channels ng SMNI ay maaaring magkakaroon ito ng negatibong imahe. Pagdating naman po, kung titingnan natin sa global arena, ay ganito pala yung ginagawa sa mga media entity na tumutuligsa sa kasalukuyang administrasyon. Correct.
correct. That's correct. Yung nakakaawa dito kay Bongbong Marcos, para hindi yata siya talaga estudyante ng kasaysayan. Parang iba yata yung natutunan niya dun sa nangyari sa buhay nila na inuulit niya, no? Parang ang natutunan niya ay ulitin na naman yung pagkakamali nila, 'di ba? Pero hindi nila alam, parang hindi niya alam, no, na the name Marcos in the global community is synonymous with plunder, with human rights abuses, such as this, no, yung silencing of the press and of the Filipino people, pambubusal. 'Di ba? So definitely, no, at malalaman ng mundo 'yan, ipapaalam natin. Marami nang gumagalaw ngayon para mabuko yung pagkapasista ng Marcos administration.